today we are once again opening our home. I'm having my own private time with a woman who has made hearts race, inspired millions dahil talaga namang nagmarka ang pangalan niya sa industriya. Hindi lamang sa galing at talino niya sa pagganap bilang artista, kundi sa pagkanta, sa hosting at ngayon, talagang icon na rin siya ng mga mompreneur because she is a successful businesswoman. She's an award-winning actress who received the prestigious Famous Best Actress Award, multiple Golden Screen Awards, kabilang na po dun yung Dekada Award at ang Asia's Golden Icons Award. A Millennium Goddess who goes by the name Hazel Clenk Pascual Matay Reyes Almarines. Sino siya? Ang haba ng pangalan. Let's all welcome to the House of D, the Millennium Goddess turned mompreneur queen, the beautiful and brilliant businesswoman, Miss Aramina. Hello, Miss D. Wow, nakapag-guest din ako sa House of D. Wow, mag-guest din ako sa'yo. Yes, soon. Boy, thank you naman na pinuhunlakan mo kami. Ang fresh na fresh mo, girl. Ay, wow. Siyempre, medyo nakapahinga na tayo from the taping. From the taping. Oo nga, dahil nabanggit mo na rin yan. Alam niyo po, magkasama kami sa isang TV series which is an original from Prime Video. Airing na po siya since May 8. Yes. And it's going to run for 7 weeks. And every Friday po, 2 episodes ang ida-download. So, panoorin niyo po yan. Napakaganda ng aming TV series. It's more Hollywood ang feels. Yes. Kesa sa Pinoy teleserye. It's so different. It's crime, passion, romance, and action. Lahat andun na. All in one. Pero dahil pinag-usapan na natin ng show business, question, paano ka nga ba na-discover sa show business? Actually, hindi ako na-discover. Nagpa-discover ako. Talaga? Hindi, nag-audition ako. Aha. Nag-audition po ako una sa Ang TV. Pero, Ang TV, so child actress? yung Ang TV, Na teen? yeah, Wait, Ang kasi TV di ba- na. Pero di ba bata yun? Bata po talaga ako nung Kaya nga, so how old audition. were you then? 14. Ah. Tapos, nahimatay ako sa sobrang dami, sa haba ng pila. Oh. Paggising ko, nasa loob na ako ng studio. Pero, nakapag-audition pa rin ako. Hindi lang ako natawag. Mm-mm. I mean, may na-introduce ng iba. Tapos, medyo nasad ako. And then, nagkaroon ako ng chance nung nalaman ko may audition sa Das Entertainment. So, yun yung second option ko, yung Das Entertainment. Doon ako Doon napasok. ka na talaga napasok and then tuloy-tuloy na. Siyempre, sino ba naman ang hindi makaka-notice ng ganda ng mukha mo, Ay. pati yung galing mo sa pag-arte at pagkanta, di ba? Hindi pa naman feeling ko lang nung bata ako, feeling ko kaya ko, feeling ko magaling ako. 'Di ba pag bata tayo, parang mas malakas Gusto ang talaga loob natin mag-perform. Yes, gusto natin mag-perform. So, talagang lakas loob lang. Tsaka pag bata tayo, hilig natin magpasikat. Yes. Di ba pag may bisita yung mga magulang natin, magpapasikat tayo ng hula, ballet. Yeah. Ay, ako nga, Hazel, pakita mo, sisa. Nagsisisa Sabi ng mami pa. mo. Hindi, yung mga pinsan ko. Hindi naman mami ko. Kasi mami ko gusto niya beauty queen ako eh. Talaga? Mm-mm. Pero gusto ko din matanong, bakit ang haba ng pangalan mo? Ano ba yung real name mo? Ba't ang haba-haba? Hindi, actually, sa legal, Hazel Pascual Reyes. Pascual ang family name ng mami mo. Mahaba talagang story yun eh. Sa ibang documents kasi, Hazel Clenk Reyes. And then, syempre, when I discovered my biological father, yung iba, ang address sa akin, Hazel Matay. But, Daddy mo si Chuck Makay, yeah. diba? But, Who's also a politician. yes, before. But now, businessman na lang siya. So, lolo mo si Mel Matay? Yes. Ang toro. Talaga palang nasa dugo mo ng pagiging politiko. Baka naman yan ang next mo bukod sa pagiging mompreneur. And I think siguro it runs with the blood, kaya siguro ako pumapasok ng politics. So, si Christine Reyes, kapatid mo talaga? Sa mom, yeah. Ilang Kumbaga, ba kayo sa mami mo? half-sister kami. Sa mami ko, So, ibang daddy mo, ibang daddy niya. yes, Parehong mami. Yes, we're 6. Yeah, we're 6. Sa mami mo. Yes. Tapos sa dad Sinong ko, eldest? ako. Ikaw, and then si Christine. Ako, si Heidi,
Si Heidi nag-artista rin yun sa GMA. Hannah Reyes ang pangalan. Okay. Kasabayan niya sila Tony Gonzaga. Hanggang ngayon. Hindi na. Mm. Nag-stop na siya, nag-asawa siya. Mm. Then, sumunod si Harbin, si Holy, si Christine, and then si Mina. Speaking of Mina, Hazel, paano ka naging Ara Mina? Dahil sa dalawa kong kapatid. Yung mami ko nagbigay noon, si Christine kasi, Christine Reyes ang ibig Ara sabihin. Christine siya. Ara Christine. Kaya pala nickname niya Aa. Yes, kasi nung maliit siya, hindi niya ma-pronounce yung letter R. Pero sa naman niya, birth certificate, Christine lang naman nakalagay. But ang mami ko kasi mahilig magdagdag ng name habang lumalaki kami. Kaya ako lang di niya dinagdagan ng name. Hazel lang talaga. Tapos si Mina Princess. So, doon kinuha si Yan ang Ara. bunso mong kapatid. Yeah, si Ara at saka si Mina. Kaya naging Ara Mina. Pero ang Yes. ganda, do you know that your name means gold mine? Yes. Talaga nga namang gold mine ang pagkatao mo. Ara, kasi ang dami mong facets eh. You're like a diamond, di ba? Sana may Husay gold sa mine din ako, no? Meron akong binibenta, gusto mo? Talaga. Kasi palay, gusto mo. Bilhin mo na. Okay. Anyway, di ba ang dami mo nang nagawa bilang artista, ang dami mo ng awards, tas kumakanta ka pa. Naalala ko nung last day na, nung Yung- premiere night natin, lumabas yung kanta mo. Yung Sabi ko, after party. Ay, alam mo, nauna yung sayo. Nauna yung sayo. oo, pero doon ko lang nalaman na may album pala si Ara. Ay, talaga. Taray. Ano yun? Kasi nga, di ba, yung batch ko naman much older than you di ba? Mm. 64 na ako, ilang taong ka pa lang? 47, 47, Mm. di ba? Ayun. Batang-bata pa. Yun, yung sa Star, Star Records pa that time. Yung unang pangalan ng Star Music. So, it's under Star Music. Nakadalawang album ako sa Star Records. Meron pang isang nag-hit doon sa second album, yung Oops, Teka Lang, na ginawang theme song ng movie ni Parang alam ko yung Robin Oops, Teka Lang. Padilla and Claudine Barreto. And then, ako rin kumanta ng theme song ng soap ni Christine Hermosa at Jericho. Yung sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Oh? Yeah, yung once a week show, show. Yung Kung Kailangan Mo Ako. Oh, tinan mo nga naman, ang Yun. dami na pala talaga. Ang dami nang nangyari sa buhay mo. Marami At na. hindi ka pa tumigil doon, di ba? I mean, ang nakakatuwa sa'yo, and that's why we admire you, is because hindi ka lang artista, singer, nag-host ka rin, di ba? You have a daily show that's called Magandang Araw. Magandang araw sa once a week. Once a week. Once a show. week. So, hindi pa talaga siya titigil dahil naging mompreneur ka. Kailan ka Yes. nag-umpisang maging businesswoman? At the age of, basta parang 2000. Ay, hindi lang 2000. Kasi 1990s pa. Pero bakit ka nag-business? Dahil for investment lang? Kasi parang mayaman ka na naman eh. Matay ang lolo, parang ba't kailangan pa I mag-work? guess kasi nakita ko rin sa family ko, like sa daddy ko, yung daddy Romy ko kasi expose ako sa buy and sell ng cars. Pero hindi ako nag-buy and sell ng cars. Parang isa sa unang ginawa ko, yung rental ng videos. Yung parang mga Aka Video, Viva Video. Oo. Nagtayo Nagtayo ako ka ng sarili. video rentals. Yes, kasi yung cousin ko, nag-franchise ng Aka Video before. And then, So, Aka Video din yun sa'yo, hindi naman. hindi, nag-migrate siya. So, syempre, ayoko magbayad ng royalty. Oo. Binenta niya sa akin. So, ang pinangalan ko, Ara and Heidi Video House. Aaron Heidi Video House. Kasi Yes. partner mo yung kapatid mo. Yes, doon namin tinayo doon sa bahay namin sa Santolan. Sa labas, para walang renta. Yun nga yung tanong ko eh. Parang halos lahat ng mga naging negosyo mo, ginagamit mo yung name mo. Hindi ka ba natakot na kung sakaling mag-fail, kadama yung pangalan mo? Kasi meron kang Ara's Secrets. Meron kang Ara's Colors. Ito nga pala yun. Wow, thank Yung you. lipstick ko, bigay ni Ara Mina.
Thank Di you. ba? And then yung isa mo naman is Hazelberry. Although not Yeah. so many people know that you're Mm. Hazel, Mm. meron ka pa ring Evergreen Restaurant by Ara. Yung Evergreen, I closed it na. Medyo napagod kasi ako. Napagod ako sa Anong sineserve restaurant. mo dun? Nakakapagod talaga ang restaurant. It's ano siya, degustation style eh. Parang Degustation. magbubuk ka. Yeah, Mm. tapos ano siya, pero sobrang sarap. Mhm. Soon, Ikaw soon. yung nagluluto. Hindi, nag-hire ako ng Chef. oo, ng chef na talagang forte yun. Mm. Sobrang, sabi ko, eventually siguro pag medyo gusto ko siya dalhin sa Manila. Like Mm. BGC. Dali sa Kasi Manila, ba't nasan siya dati? Tagaytay, Nasugbu, Bakit naman Batangas. doon ka ng negosyo? Ang layo mo. Doon kasi ako nagkaroon ng partner doon sa Forest Crest. Mm. Oh, it's Sabagay, sabi nga nila, di ba, pag nagtatayo ng negosyo, ang importante, location, location, and location. yeah, it's after pagkalagpas siya ng Twin Lakes eh. Bungad lang siya ng Oh, Nasugbu. maraming foot traffic doon. Hindi, ang foot traffic hanggang Twin Lakes lang. Ah. So, talagang paglagpas ng Twin Lakes, parang medyo madilim pa yung area. So kapag pangit ang location, Pero pag dating mo sa Forest Crest, ang ganda. Tas ang lamig eh, ang lamig. Kaya nga wala akong aircon dun eh. so yung video, and then ito na yung Evergreen. Hindi, etong Evergreen, ito lang pandemic yan. So anong sumunod after yung video? Nagkaroon ako ng Posh Models. Posh Models. Posh Models, 4 years yan. Ano yan? Nagka-cast kami ng mga talent sa commercials. Mga 4 years din tumagal. Kaya lang, kailangan mahaba ang PC mo at saka mataba ang bulsa mo. Dahil? Sa ganung agency, sa ganung business. Kasi merong mga companies ang tagal magbayad. Oo, kasi kapag commercial, usually 60 days pa bago magbayad. Meron talagang minsan pahirapan. Minsan ang baba na nga lang nung bayad ng talent pero ang tagal bago kami makasingil. So dapat ikaw mag-aabono. Siyempre nakakaawa naman yung mga talents, 'di ba? So kaya ka nag-isip ng iba na mas mabilis makakuha ng income Yeah. or return of investment, which is yung Ara Secret na nga. Yung Ara Secret, mga na yan mga 2012 yata, 2013. Yung Ara Secret naman, Skincare line yan, di ba? dati soaps. kong pangalan yan for, sabi ko pag may itatayo akong business na Ara Secret gagamitin ko. Second choice lang yung skincare. Dapat for lingerie yun eh. Kasi nga, I'm a fan of Victoria's Secret that time. That's why, Ang gaganda naman kasi talaga. yes, Oo. di ba may mga pabango rin sila, may mga, syempre nung time na yun lang kaya kong bilhin. At saka yun pa lang ang sikat noon. Kailangan mag-research ka rin tungkol sa business na itatayo mo. Yes, at saka pag pupunta ako sa lab, kunwari, pag nag-R&D, yan yun, research and development, pag-aaralan mo yung mga ingredients, tas kung ano yung gusto kong pipili ako, tapos sasabihin ng chemist kung pwede ba pagsamasamahin to, hindi ba magkakaroon ng reaction. Yeah, kasi sometimes they can just cancel out each other, di ba? Yes, yes. Kung marami kang linalagay. Yes, so sasabihin ko, ito yung gusto kong mga ilalagay. So, i-check nila yan kung okay ba, hindi mag-aano. Hindi mag-aaway-away yung ingredients. Yes, oo. Meron kasi mga skincare na, di ba, pag kunwari, naglagay ka ng retinol, dapat wala kang, hindi Vitamin mo C. susundan ng ganito. Hindi mo susundan ng vitamin C. Oo, yun, yung mga ganun. May ibang taong sensitive sa vitamin C. So talagang nire-research pala yun. So what about yung Ara Scholars naman? Makeup yun, di ba? Yung Ara Colors, I've founded that with Ever Bilena, partner ko with Ever Bilena 2019. So sinasabi mo lang what colors you like. But are you particular about the They gave me a free ingredients? hand. They gave me a So free kung gusto hand. mo beeswax for the lipstick. Kung anong gusto kong mga packaging, kung anong gusto kong scent. So, na-develop yung product 9 months. Literally, parang sanggol sa tiyan. Kasama na dun yung pag-ship. So, 6 months R&D, back and forth. Tapos, testing. Tapos, 3 months shipping.
Teka, may isa pa palang business ka. Yung hazelberry cakes ba yun? Cakes. Hazelberry, yun passion Naalala ko, din yun. pinatikman mo din sa akin sa taping yung Yes, cake. Oh, yes. mahilig ka ba mag-bake? Bago ako mag-showbiz, sa mga hindi nakakaalam, nagbe-bake na talaga ako. Ang una kong natutunan, coconut macaroons, kasi tinuruan ako ng tita ko. Coconut macaroons, brownies, bread pudding. Tapos, nung napasok ako sa Dance Entertainment, kinalimutan ko mag-bake. And then, nung medyo not lilo naman, hindi naman ako naglaylo. Parang medyo matumal yung offer sa showbiz. Nag-aaral ako ng culinary. Short course sa ISCAM. And then, may pastry class doon. Bumalik yung passion ko. Nag-enroll pa ako ng another short course for pastry arts. So, Why kita niyo na. hazelberry? Bakit nga ba? Hazel kasi nga hazel ka. Yes. Yung because berry? ang telepono ko dati, BlackBerry. Dahil lang sa telepono? May BBM noon, BlackBerry messaging. Ah. So, kaming magka-friends, lahat ng mga names namin, may berry sa ending. Saan ang mga branches ng hazelberry? Quezon City, Don Antonio, Quezon City, Molito, Alabang. So, meron dito. Yeah, before. May story dyan. Kasi nag-open ako dyan. Nag-grand opening ako March 8, 2020. Then, lockdown ng March 17, 2020. Oh my! As in, kaya parang, pero tumagal pa ako dyan ng 2 years yata. 1 year, 2 years. And then, Nueva Ecija, Makati, Pampanga. Ano yun? You sold sa the Tagaytay. franchise to people who want to franchise? Dalawa lang. O sa'yo lahat? Dalawa lang yung franchise and the rest company owned. The rest are yours? Yes. Paano mo naman manage lahat yan? Ano rin, workaholic din yung asawa ko, kaya Kaya naman manage. kaya naman manage. Kung tambay lang yung asawa ko, Wala. medyo, pag nauuna siya sa bahay, asan ka na? Yung mga ganun. But your husband is also the CEO of a Philippine Before, yes. CICC ba yun? PITC. PITC. So talagang teamwork kayo. Attach ng DTI. Attach agency. Mhm. And then, we have a business yung Pick Up. It's a ride-hailing app. Ang dami mo namang negosyo. So kailangan ba yan? Kotse mo lahat? O It's, may mga, pwede ka mag-apply kung may kotse ka? may mga operators. Pwede, yan, pwede po kayo mag-apply. Yan. But bakit ka napaka-business-minded mo? Dati na o ngayon na-influence ka lalo ng asawa mo? Dati na. Pero ngayon, mas nag-evolve. Lalo because your husband's there. Yeah, mas nag-evolve siya. Parang, pero hindi siya involved sa mga business ko. Hindi ko rin siya masyado inaalaw na makialam. Kung pag naririnig niya yung ano problema? Hindi, okay lang to, kaya namin to. So hindi ka rin nakikialam sa mga business niya? Hindi ako nakikialam, pero siya yung nag-a-ask ng advice sa akin. Tara! Okay, bilang sinabi mo siyang nag-aas ng advice sa'yo, what would you advise a would-be mompreneur? Ano bang mga dapat kong alalahanin? Number 1, kung magbubukas ako ng business, ano? Mostly kasi, yung iba, nagbubukas ng business ko ano yung fad. Pangit yun. Lalo na kung hindi mo forte. Lalo na kung hindi, wala yung heart mo doon. Mas maganda kasi kung mag-start with your passion. What about sa kapital? Kailangan ba pera mo lahat? O sabi kasi nila dapat daw hindi lahat pera mo. Dapat daw uutang ka sa bangko para pag nalugi, hindi lang pera mo. Well, start small. Pag small, hindi mo kailangan umutang sa bangko kung meron kang enough. Pero I've learned my lesson din na kasi dati lahat pera ko eh. Pero hanggang ngayon naman pera ko rin. Pero kasi ito naman ang sa akin, hindi ko maintindihan. Sabi nila, wag lahat pera mo, umutang ka sa bangko. Let the bank finance it. Paano pag nalugi? Di ba bayaran mo pa rin? Better na umutang sa bangko pag medyo malaki na yung business. Wag yung... Kumbaga, proven na. Wag yung startup. Honestly, dahil sa tagal ko na nagbe-business,
Ang nakakapatay sa business yung rental. 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 Oo Minsan, nga. minsan, Kaya minsan, ang sarap naman ng pagkain mo, pero mamamatay ka minsan sa yung rental. kita mo na lang mapupunta sa rental. Wala pa yung Oo. OPEX. Ako, I believe kailangan i-quantify mo ano yung operating expense mo Yes. versus yung sales expense. Iba yung Mm-mm. operating, iba yung sales. Yes. Oo. Operating minus Yeah. minus sales, Mm. yun pa lang ang net mo. Mm-mm. So, di ba yung operating, nandun yung rent mo, nandun yung mga tao mo. Mm-mm. Tapos yung sales mo, nandun yung marketing mo. Mm-mm. Andun yung mga bibigyan mo ng free whoever to Yes. promote your brand. Oo. And then, doon mo palang makikita yung income mo. Yeah. Yung tax mo pa. Mm-mm. Paano yan? How Hindi would ka you beat that? makaka-open. Sabi mo nga, napupunta lang sa rent yung bayad. Ay, yung kita. How will you avoid it? The easiest is online. Online. Yeah. What I'm Kasi hindi ka doing- magbabayad ng tindahan, tapos konti lang yung tao mo. Yes. Oo nga, no? Ngayon, Pero paano mo naman palalakihin yung online? Paano mo papupuntahin doon sa online store mo yung mga tao? di ba dati nagkaroon ako ng physical store. Even sa Aria Secret, nagkaroon ako ng mga kiosk. Sinara ko lahat yan, even the cafes. But now, I'm back to basic. I'm back to online. Aria Secret, Aria Colors, and soon, the Aria Kitchenery and Imine Jewelry. Ano naman ang kitchenry? Meron ka pa? Ano yan? Mga kutsilyo? Dahil I'm a foodie person, ano siya, yung mga bottled food. Gourmet tuyo. Saan mo naman na-invento yung word na kitchenry? Wala, ano lang. 'Di ba sa Amerika may mga kitchenry, pa-cute lang. Patisserie. Boulangerie. Mga cute-cute sa ano lang. French, Hindi, wala talaga siya sa dictionary. So, yung mga bottled na, tapenade, bottled Ano jam, lang siya, ano ba? bagnet, bagoong, Sayang pala. coco jam. Sana pala sa akin ka nag-order noon ng bagnet. Ah, Ako yung bagnet queen noon. oh. Oo, nagsusupply ako sa mga groceries ng bagnet 3 ganisa. Tapos gourmet Subukan tuyo. ko ngang ulitin. Gourmet tuyo. Gourmet And yun. then, Nagawa mo yun. hindi ko gawa, pinapagawa ko na. Kasi wala na akong time. Tapos coco jam. Pero inaano ko yung taste. Na, ito. Ikaw ang okay. mag-ano. Yes. Ikaw ang Yung coco ma-approve. jam with latte and lime. I also have coco sugar. So, online lang siya. Hindi ko pa siya, last year ko lang siya binuo. Na-promote ko lang for a while kasi pinangregalo ko. So, hindi, yung stocks ko na ibebenta ko dapat online, pinangregalo ko nung Christmas. But how do you lead people to your website or to your, sa TikTok ka ba nagbebenta? By promoting, O yes, Instagram? yes, I have a TikTok shop now. What's the name of your TikTok shop? The House of Ara. Oh. The House of Ara? Copy-paste? Copy-paste. Hindi, Bayad ka ng royalties. Hindi, actually, yung The House of Ara, na buksan ko na yung shop na yan, tapos biglang nakita ko yung The House of D. Sabi ko, may business si Miss D? Sabi ko, yung pala siya. Sabi ko, So tinuloy mo na yung House of Ara. hindi, pangalan lang siya sa TikTok shop. Yung So the House of Gold, taray. Tapos meron ka pa ngayon jewelry. Yeah, kasi kaya The House of Ara, kasi may Ara Colors, may Ara Secret, may Ara Kitchenery. Ano naman ang binibenta mo sa A-Mine Jewelry? Ito, Puro yung rings mga lang. bespoke na jewelry lang. Mga earrings, ganyan. Hindi, ito pa lang. Ayan pa lang. Kumbaga, may story din yung nilalabas kong mga rings. Design mo yan. Favorite design. Not really my design. Kasi this is mystic knot. It's a Chinese symbol na paborito ko because it's a never-ending fortune and prosperity. Wow. So, Mystic knot. Pero talaga bang nakakadagdag swerte? Parang feeling ko. Ikaw ba naniniwala ka sa mga feng shui sa business? Importante Yes, marunong na ako mag-feng shui. pero you mean to say never ka nag-ano na, Lord, i-bless mo yung business Hindi, ko? syempre nagdadasal ako. Ang feng shui naman is parang practicality lang din. Normal lang, di ba? Pag sinabi yung pinto mo, dapat hindi... Kumbaga yan sa'yo, wala namang mawawala. Yeah, wala namang mawawala. Hindi naman siya totally yung all praises ako o sinasamba ko yung prayers pa rin. So ano pa ba? Ano pa bang pwede mong i-share sa mga mompreneurs to be? Bukod doon. Rin ako. I have a Moonstone Entertainment Production. Moonstone Entertainment Production. What are you producing? I'm producing vertical films, ads,
I'm launching a podcast for different artists. When do you know when it's the right time to finally close a business? Pag hindi na kumikita, kasi bibigyan mo pa siya ng chance ng mga ilang buwan. O sige, ano pa lang yan, ini-introduce mo pa oo. lang. Tapos, ginagawa mo na lahat ng effort mo, pero parang wala pang wala pang dating, wala pang kita. So, Oo. pag medyo ilang buwan na, wala pang Pag masyado nang mataas yung OPEX and Yes. minus the you need cost to, of sales. yeah, you need to close it. Diba? And ano pala, nakalimutan ko, Miss D, meron na rin akong corset. Ara Secret. Corset? Ara Secret by Mams. Pagpasikip ng chan? Yes, yung weight flat? trainer. Yeah. Talaga? Soon available sa The House of Ara, sa TikTok, Shopee, and also sa lahat ng Mags stores sa mall. Kaya importante din ang branding, when you're selling something, kung yung brand maayos, malinis, maganda. Kaya sa akin lang opinion ko, kaya malakas yung Ara Secrets mo kasi maganda ka, sexy wow. ka. Parang, how to be you po, di ba? So, yun ang bibilin mo kasi gamit ito ni Ara Ayoko kasi maglabas na hindi ko ginagamit. Mm. Kasi, paano mo i-endorse yung product kung di mo ginagamit? Kaya nga. At saka, you have to sell something you believe in. At saka diba? para makatipid din ako. Hindi na ako bibili ng ibang product. So, gagamitin ko yung sarili Tsaka, kong product. if you believe in your own product, di ba? Yes. In the long run, di ba, ang dami mong pagod, nag-research ka, lahat-lahat. May mga learning curve din di ba? Yes. Na minsan masakit, di ba? Makakaramdam ka ng lugi. Pero para saan ang lahat ng ito? Kasi di ba, isa lang yung anak mo. Paano yan kung mamanahin niya lahat yun? Paano niya ipapatakbo lahat yan? Di ang swerte niya. Dami niyang mamanahin. So ngayon palang tinuturoan mo na siya. Yes. Talaga? Ilang taon lang ba si... 11. What's her name again? Mandy, Amanda Gabriel. Yung sa mga nakasubaybay kay Mandy at saka sa mga business ko, nakikita nila na pag nagbe-bake ako sa bahay, nakikisali yung anak ko, tapos nagpo-promote siya ng cologne niya. Yung cologne na yun, yung percentage ng sa account niya napupunta. Oh. Yeah. So kumbaga bata pa lang, tinuturoan mo siya ng business sense. Na if you do it right, ito yung kikitain mo. Yes, kasi dumating din sa point na naging single mom ako So, para at least alam niya na na... Mangyari man yun sa kanya, of course, hari na wag naman. Na, She'll know how to stand on her own feet. yes, hindi ganun kadali mamuhay sa mundo. Sabi nila, meron ka daw advocacy helping people with Down syndrome or Yes, special yes. children. Is that because of your sister? Yes. Si Mina. Si How old Mina. is Mina now? 34. 34 na siya. Yeah, 34. Pakatuwa naman. Sa akin siya nakatira. Talaga. Kasama niyo ngayon ni Dave sa bahay. Yes. Siya yung naman. siya yung parang nanay ko dun sa bahay. Bakit? Kasi Siya yung siya sa nagluluto? bahay. Hindi naman, nakaupo lang siya. Tapos pag aalis ako, sinasabi ng kasama namin sa bahay na kunwari, hinubad namin yung tsinelas doon, ilalagay niya sa tamang lalagyan. Ganon. Kumbaga siya ang she's putting things to Yeah, order. siya yung magpapatay ng ilaw. Ah. Siya yung... I support Philippine Down Syndrome Association. So, pag may mga walk every year. Tapos, nagpaano rin ako sa Philippine Arena. Nagpa-fun run din ako for special needs. Andun lahat yung mga Down syndromes. Pero, Tapos, with celebrity. And then, I-invite din ako sa iba't ibang charity na may mga special needs like Heart at Play and yung sa mga iba't ibang probinsya. Pero bakit mo naisipang gawin yung ibang tao kapag merong anak or kapatid na may Down syndrome, tinatago nila. Pero ikaw, hindi mo kinahiya, nilabas mo, and you're even supporting an advocacy on helping children with special needs. Hindi naman kasi dapat ikahiya And I think yung... Anong purpose mo? You wanted to be a voice for them? Yes. At saka, meron din akong na-realize She's one of my lucky charms.
Kasi nung di pa siya pinapanganak, hindi ako pumapasa sa mga audition ko. Oo, talaga. Tapos nung pinanganak siya, bigla akong pumasa. Ah. Naging artista ako because of her. So parang feeling mo, she's God's blessing to you. Yes. Na talagang, and parang that's also your way of thanking God for all your blessings. Yes, yes. Kasi kailangan, di ba, sa bawat negosyo, meron tayong give back. Yeah. Kumbaga, yung may tithing tayo. Yes, yes. Parang yan ang give back mo to society and to God. Yes, di ba? yes. To care for people. Yeah. Oh, nice naman. Thank you. Kung gagawing movie ang journey ng buhay mo, anong mas gusto mong i-portray? Being an actress, being a singer, a host, a mompreneur, or all of the above? At saka anong magiging title? I think all of the above. Kasi para andun lahat. Busog yung pelikula. Kumbaga, that's also about women empowerment. Diba? Yes, busog yung... Na you can be a wife, you can be a mother, you can be an entrepreneur. Yeah. All of these. Kasi tayong mga babae, we can juggle, Yes. skills. We can Yes. juggle work. Alam ko na title. Ano? Alam ko na ang title mo. Kuracha. May movie na akong ganon. May movie na akong ganon, Kuracha. Talaga? Oo. Kuracha talaga title ng movie mo? Yes, ang babaeng walang pahinga. Di ba? Nakakatuwa ka talaga, Hazel. Isa kang babaeng espesyal. Hindi lang as an actress, hindi lang as a singer, hindi Thank lang you. as an entrepreneur, but as a woman who has an advocacy for people with special needs. Thank you, thank you. So we really admire you, Hazel. We would just like to greet you a happy Mother's Day for being Happy such a Mother's wonderful- Day din. Happy Thank Mother's you. Day. And friends, at the end of the day, beyond the lights, the cameras, and the roles we play on screen, we are reminded that these characters do not define who we truly are. They go beyond. Hazel, beyond being an actress, wife, and a public figure, we now also see you as a successful entrepreneur, building businesses with a purpose, with a heart, and a vision for your family's future. Thank you for sharing your Thank life you. stories with us. And thank you for being with us, showing us strength, grace in every challenge in your life, and the quiet courage to grow through every season of your life. Thank You're you. special to us because here in the House of D, you are family.